Tangina mo, Isko, habang ikaw panaybenta ng ari-arian ng gobyerno, bakit hindi mo gayahin itong si Hani Lacuna? O, debiri mo, paano ka maniniwala sa mga taong to, yung simpleng pag-pronounce pa lang ni Lacuna, ginawa niyang Lacunya. Ang ating mahihirap na kababayan na gamit sana na pabahay, gawing ospital, gawing eskwelahan, gawing mga palengke o livelihood centers. Ang ganda, di ba? Hindi pa tapos yung sa ibabaw, yung San Lazaro. Pero itong San Sebastian, saka yung Pedro Julio natin. Nasaan kayo nung pandemya? Di ba? Nasaan kayo nung pandemya? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 18, araw na Martes dito sa Pilipinas. Pangalawang upload natin for today. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. At una-una syempre nagpapasalamat ang inyong lingkod Joe Malone TV sa patuloy na pagsuporta nyo sa channel natin para sa programa natin. Maraming salamat po yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang tindi nyo, di ba? Sobrang tindi nyo. Para kayong wala kayong pagsisisi na parang tigaya ni Ate Shawi. Attendance check po muna tayo dyan mga kayo. Lahat ng mga viewers natin abroad, pati dito sa Pilipinas. Paki-comment dyan kung saan yung eksaktong area nyo. Oho. Huwag yung parte ng bahay kasi baka mamaya may mag-comment dyan watching from Cubeta diba? Hindi parte ng bahay, yung location, city, watching from Sweden, Illinois, Japan, Gapan, Bulacan, Pampanga, Singapore, Hong Kong, Nueva Ecija, Davao del Norte, may nag-comment dyan, nabasa natin kanina, di ba? Matindi yun. Matindi yun, di ba? Maraming salamat sa pagtuloy na pagsuporta nyo, gaya ng pagsuporta natin kay #ProtectBP Sara, pati na rin #Joe Malone TV. Maraming salamat mga kayo. Umpisa na natin ito. Noong Lunes, kahapon, wala akong upload. Gawa nang nandoon ako sa event ni Yorme Isko Moreno sa lokal. Dahil merong event ang kaagapay kung saan naimbitahan ata si Yorme. So nag-cover tayo doon. Nag-picture tayo dyan. Makikita nyo doon sa Facebook page natin. Facebook. Kung bago kayo sa channel natin, syempre, huwag niyo kalimutan mag-like, share ng video natin. Mag-subscribe na rin at i-click nyo na rin notification bell para lagi kayo updated. Tapos yung bell, ang piliin nyo yung all para talagang lahat dumadaan sa inyo. Okay na, pag-usapan na natin to. Bukod sa kay BP Inday Sara na sinusuportahan natin, mga DDS, mga Duterte, isa sa mga sinusuportahan natin, pagdating sa lokal, syempre walang iba kundi si Isko Moreno, pati na rin si Along Malapitan. Pero syempre lahat na nandito sa baba natin. Yan. Lahat yan sinusuporta natin. Pastor Apollo Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jamie Bondok, Attorney Vic Rodriguez. Mga number one yan sa balota natin. Pero pagdating sa lokal, syempre, Isko Moreno, Along Malapitan. Okay, simulan na natin to. Yung mga viewers natin, lalo na yung viewers natin sa national, bigyan nyo ng time itong sa lokal dahil medyo controversial. Controversial kasi sobrang lakas ni Yorme Isko Moreno. Yung mga, alam mo na, yung mga kalaban, puro paninira na lang ang ginagawa at pinagmumura-mura. May iilang pa na nagmumura. Actually, hindi lang itong babaeng to nagmura kay Yorme Isko Moreno. Marami din naman at marami din question dahil doon sa mga inutang ni Yorme Isko Moreno na hindi naman inilihim, bagkos pinaliwanag pa yan. Yung pinagbentahan ng Divisoria Public Market, yung lupa lang, lupa lang. Lagi ko sinasabi ito kapwa batang Maynila lang talaga yung makakaalam ng istorya ng Kamaynilaan. Yung mga outsider, syempre nakakapag-research yan, may babala nila yan kay Yorme Isko Moreno, pero hindi nila naiintindihan. Unlike kaming mga batang Maynila, laking tondo, talagang ramdam namin yung tunay na pagbabago, gaya nga na sinabi ni Miss Karen Davila, drastic change nga yung ginawa ni Yorme noon At higit sa lahat, alam namin yung istorya ng Kamaynilaan. Etong mga to, yan, gaya nila Makagago, eto nga babae mapapanood nyo, halatang hindi yan taga laking Maynila. Siyempre, di ba? Kanino ka maniniwala? Siyempre doon sa mga laking Maynila, kasi talaga sila, alam nila yung kwento, hindi lang alam.
Nasa puso pa nila, ramdam pa nila kahit nakapikit, kaya nilang ikwento. Panoorin natin itong iniwelga, no? Hindi ko alam kung politiko to o aktivista eh. Iniwinelga ni Sam Versosa na tumatakbo rin sa pagka-mayor sa Kamaynilaan. Panoorin nyo to, ha? Grabe, no? At tatanungin nila ang pag-asa at pagbabagong ihahatid ni Sam Versosa sa lungsod ng Maynila. Nag-rally. Ngayon, ano po yung nangyayari? Ito ho, Manila is not for sale movement. Ito'y panawagan para sa pagpapaliwanag ng pagbebenta ng mga ari-arian ng Maynila. Sino mga nakinabang? Saan napunta ito? Sino man nakabili? Dahil talagang pinagtakpan po ito. Bilyong-bilyong pera ng Manileño ang hindi napunta sa kanila. Biriin mo, di ba? Biriin mo. Ang title, Manila is not for sale. Di ba? Manila is not for sale. Bakit? Binibenta ba ang Maynila? Di ba? Yun pa lang. Yun ang fake news. Di ba? Yun ang ano? Yun yung title, Manila is not for sale. Bakit binibenta bang Maynila? Diba? Tapos yung sinasabi niya, yung pinagbentahan, hindi daw napunta sa mga batang Manileño. Bakit? Ano yan? Pag binenta nyo yung ari-arihan, yung pinagbentahan, paghahati-hatian nyo. Pucha naman buhay ito. Diba? Ano yan? Para ka lang nagbenta na. Benta natin yung ano. Benta natin yung kotse, tapos pagka nabenta, hati tayo. O kaya 70-30 tayo. Pero, diba? Bakit napupunta sa Maynileño yung pinagbentahan? Bakit hindi gawing future project ang makikinabang yung Manileño, which is ganyan yung ginawa ni Yorme Isko Moreno? Ano ba naman yan? Halatang ano yan? Halatang yung ginagawa niya, yung title pa lang, Manila is not for sale, di ba? Hindi na mapapakinabangan at ang daming iilan ang nakinabang. Yung mga dating namuno, pinagbebenta lang ang pag-ari-arian ng mga Maynila na dapat ay pinakikinabangan ng ating mga vendors, ng ating mahihirap na kababayan na gamit sana na pabahay, gawing ospital, gawing eskwelahan, gawing mga palengke o livelihood centers. Diba? Sinabi niya, nagamit sana daw na pabahay, hospital. Mamaya, ipapakita natin sa iyo, Sa ha? ating mga mamamayan. Ipapakita natin sa iyo, Sam, kasi sinabi niya na bakit yung pinagbentahan daw na sana napakinabangan ng Maynila, nagamit sana sa paggawa ng bahay, sa pagtayo ng hospital, ng livelihood. O mamaya, ipapakita natin sa iyo, Sam. Alam ko naman, alam mo na eh, no? Nagbibingi-bingihan ka lang o nagbubulag-bulagan ka lang. Siguro nabalita mo na kung ano yung mga ginawa ni Yorme Isko Moreno. Alam na mga viewers ko yan, lalo-lalo na dito sa Jomolon TV, kung saan napunta yung pinagbentahan. At hindi naman yan nilihim. In fact, sinabi pa nga nila yan eh, na meron silang binenta eh, di ba? Meron na dyan sa video natin. Hahanapin nyo na lang. Hindi ko na sinama dito kasi magpo-focus tayo dito kay Yorme. Ito pa isa. Grabe to. Ito talaga. Tangina mo, Isko, habang ikaw panay benta ng ari-arian ng gobyerno, bakit hindi mo gayahin itong si Hani Launya? O, debiri mo, paano ka maniniwala sa mga taong to, yung simpleng pag-pronounce pa lang ni Lacuna, ginawa niyang Lacunya. Di ba? Ibig sabihin lang, hindi mo ka ganun kakilala yung tao na pinagtatanggol mo. Di ba? Huwag ka mag-alala, hindi kita mumurahin. Hindi ako nagmumura rito, bihirang-bihira akong magmura. Hindi kasi ako, mga kayo na, hindi kasi ako nagmumura. Nagmumura ako. Pero hindi ako ganito, hindi eh. Parang ano yan eh. Sumasakay ka lang. Sumasakay ka, magmura tayo para kunyari astig ang dating. Hindi, utak ang ginagamit natin dito. Utak. At alam na mga viewers ko yan na kailangan meron silang takeaway. Ipapakita ko sa iyo na ipaparamdam ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo kung saan napunta yung sinasabi mo. Kaya pero bago ka magsalita diyan, sana may nag-inform sa iyo na Lacuna, hindi Lacunya, 'di ba? Halatang hindi mo alam pero nagre-research ka lang. 'Yun ang difference. 'Yun ang difference na hindi alam, na hindi taga Maynila, na hindi lehitimong taga Maynila. Iba 'yun Kasi pwede kang taga Maynila pero hindi ka lehitimo. Kunyari, mga 2-5 taong ka palang nakatira sa Maynila. O taga Maynila ka, oo. Pero hindi ka lehitimong Maynila. Bakit ka mo? O eto, ako, batang Maynila, lehitimong Maynila, batang Tondo, lehitimong taga Tondo. Since 1980,
44 na ako ngayon. Sa 1980, dyan ako pinanganak sa Metropolitan Hospital sa May Haligi. 1980, 44 years old na ako, lihitimong taga Maynila. Kaya alam ko ang istorya ng Maynila. Bakit kami maniniwala sa iyo yung simpleng pag-pronounce lang Lacuna, ginawa mong Lacunya. Di ba? Tingnan niyo mga minamahal, oh. Manila LGU breaks ground for UDM's Tondo Campus. Habang inaaway mo noon, itong si Alfredo Lim, abay, sinimulan niya yung University de Manila or yung City College of Manila. Tingnan mo, binabasa, di ba? Paano ka maniniwala dyan? Binabasa nila yung nire-react niya. At habang kinukupal mo naman, itong si Mayor Lacuna, tinatraidor mo, sinimulan niya naman, mga minamahal, ang construction ng Tondo Annex ng University de Manila. Habang ikaw, kupal ng ina mo ka, wala kang ibang ginawa kundi ibenta yung property ng ating gobyerno. Speaking of, naaawa ka ba sa ating mga estudyante? Wow, grabe. Ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin at kamustahin naman po natin yung PNB Building, City of College of Manila. Binenta mo, hindi mo ba alam kung ano yung kasaysayan niyan? Meron akong babasahin ditong history, mga minamahal, para nang nalalaman. Pagka walang alam, basa-basa lang yan. Hindi kayang ikwento kahit nakapikit. Yun yung difference. No, kung gaano ba kalalim yung hugot ng City of College of Manila. Diyos ko, nagkakakulang-kulang na nga tayo sa mga paaralan, tapos ikaw, binenta mo pa? Anong klase ng isang alkalde yan? Tama ba yan? Sa kanya nang galing, nagkulang-kulang na daw. Halatang hindi niya alam. Halatang hindi marunong. Nagkulang-kulang na daw yung mga eskwelahan. Tapos si Isko daw, benta lang ng benta. Ito eto na, kung sino ka man. Huwag kang maggalala. Sa channel ko, hindi ako nagbumura. Utak kasi ginagamit ko. Pinagmamalaki ko yan kasi nakatapos ako. Pinagmamalaki ko yan. Pero kahit na hindi ka nakatapos, may alam ka lang. Hindi mo kailangan, kasi nagbumura para in. Di ba? Sorry doon sa sa mga kakilala ko na nagmumura. Marami rin akong kakilala na nagmumura. Pero at least yun, mga yun, may kwenta pag nagmura. Pagka nagmura, walang laman yung utak, di ba? Walang laman yung utak. Halatang hindi alam yung mga project ni Yorme Isko Moreno. Hindi alam kung ano yung nangyari sa Kamaynilaan. Well, at least kasi hindi lihitimong taga Maynila, di ba? Pwede kang lumaking Maynila, pwede kang batang Maynila, pwede kang batang Tondo, pwede kang tiga Tondo, pwede kang tiga Maynila, pero hindi ka lihitimo. Papaalam ko sa'yo, ito yung sinasabi nyo, Sam at saka pasensya na kayo, Kasi, i-educate ko patuloy kayo. Pasensya na kayo, Sam, saka itong babaeng to. Ito lang naman yung mga ginawa ni Yorme. Hindi ko na nailagay lahat kasi ang dami sobra, nakakatamad. Who are you? Saan napunta? Well, dito lang naman. Naku, may music pala to. Sana wag ka maka-copyright. Konting briefing. San Lazaro yung nasa taas. San Lazaro Residences. Pangalawa, San Lazaro Residences dito sa may para doon sa mga taga Maynila, Alvarez Street yan. Nandoon lang banda yan. Yung bangbang na covered court doon na malapit sa Rizal Avenue. San Sebastian Residences, tapat mismo o gilid mismo ng San Sebastian Church. Pedro Hill Residences, katabi nito yung Osmeña. So yung mga yan tatlong residence, hindi pa kasama dito yung Condominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, at saka yung Base Community. So, yung Condominium 1 and 2, building din yun. Yung Binondominium 1 and 2, building din. Tapos yung Base Community, ito yung hanggang second floor lang. Pero palapad naman siya. So, ito mga to, vertical housing. Kasama to. Kasama to dun. Huwag kayong manggalala. Ito yung inutang ni Yorme. Dito napunta. 5 to. Pera pa yung iba. 5. Sige, sabihin na natin 5 na lang. San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, Condominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, Base Community. Kung meron man ako nakaligtaan, baka maliliit na lang yon. Pero ito yung mga major na vertical housing na pinagawa ni Yorme at inutang niya to. Inutang niya to. Hindi yan nilihim. Yan infrastructure yan na project ng Maynila ni Yorme. Hindi niya nilihim yan. Alam namin mga taga-batang Maynila yan. 3 taon Makukuha mo ba yung pinampagawa dyan? I don't think so. Ang ganda, di ba?
Hindi pa tapos yung sa ibabaw, yung San Lazaro. Pero itong San Sebastian, saka yung Pedro Hill, grabe oh. Diba? Tapos na yan. So yung San Lazaro na lang ang ongoing. Meron pa. Ito yung eskwelahan na sinasabi mo. Ano pa natin? Sinasabi nyo na sinasabi ni Sam, halatang hindi niya alam o walang alam o nagmamaang-maangan na sinasabi niya, yung sana yung pinagbentahan daw na gamit sana sa pangpatayo ng eskwelahan, ng hospital, 'di ba? Tapos ito naman yung isang babae na nagkukulang na nga daw sila sa hospital, 'di ba? Nagpapanggap kuno na taga Maynila. Alam ko naman di ka taga Maynila eh. Kasi kung taga Maynila ka o lihitin mo ka taga Maynila, alam mo yung mga pinagawa ni Yorme. Malamang sasalungatin mo yung Pati sasabihin yung nagkukulang sa eskwelahan. Eto, Rosario Elementary School. Yung sa baba, Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, saka sa Tondo. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Eto, masasabi ko, katapat to ng Henry C. Hall sa Lasal University. Bakit kamo? Kaya sa Lasal ako nagmasteral, kaya alam ko ang building ng Henry C. Hall. Parang ganito. Actually, mas maganda pa nga to eh. Henry C. Hall, Ayan o. Ganda naman gano'n. Diba? Oh, Manila Islamic Cemetery. Legend to na pinagawa ni ni Yorme dahil para to sa mga kapatid natin na Muslim. Matatagpuan to sa South Cemetery sa loob. Sorry sama, hindi ko naisama yung Condominium 1 and 2, yung Pinondominium 1 and 2, yung Basay Community, yung mga plasang pinaganda, yung mga madidilim na pinailawan, tinatamad ako, masyado madami. Condominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, Basay Community, Baseco Hospital, hindi ko naisama. Baseco Hospital, nasa loob ng Baseco compound yung hospital na yon. Yung mga plaza na pinaganda ni Yorme, gaya ng Plaza Moriones, yung Plaza Negra, yung mga inilawan na ilalim ng Rizal Avenue, yung Quirino Avenue, yung Carriedo Station, yung Avenida, yung buong kahabaan na yan, may ilaw yan na dating madidilim. Isa yan sa mga naging proyekto ni Yorme Isko Moreno. Yung Jones Bridge na pinaganda, yung mga nag-donate na mga mobile, 20 mobile, 10 SWAT ata o 5. Sabihin na, sige, 5 na lang, 5 SWAT na sasakyan. Yung mga ambulansya na malalaki na kudrado na kagaya sa mga ibang bansa, yung kudradong ganon. Meron kami niyan, meron ng ang Maynila niyan. At marami pang iba. Marami pang iba. Kaya ito mga hindi lehitimong taga Maynila to na wala na ibang talaga masabi ko, Yorme, kung hindi mga paninira na lang. Kasi wala eh, di ba? Hindi nyo naman alam eh, di ba? Pero taga Maynila, tulad na lang ito mapapanood nyo, kung gaano kadami yung pumunta dito sa kaagaapay na event na to. Ito yung kahapon. Kaya wala akong upload kahapon, pasensya na dahil andirito ako nagkukuha ako ng picture dahil walang kumukuha ng picture kay Yorme. Puro mga video, puro vlog. Sabi ko kay Yorme, walang kumukuha ng picture sa'yo, ako na lang kukuha. So, meron tayong picture dyan, doon sa Facebook page natin. Nasaan kayo ng pandemya? Diba? Nasaan kayo nung pandemya? Noon, kailangan namin ng bigas. Noon, kailangan namin ng dilata. I love you. Hindi sila matagpuan ang sasarap ng mga buhay nila. Tayo, nangapuyak, nangamba, takot. Tayo nagkita sa finals. Sila, nowhere to be found. Diba? Ngayon, panyang-ganyang ka pa. Well, Parang may gera. Hindi nyo kami matutulungan. Di mo kami matutulong, Sam. Mga batang Maynila, may payo naman ako. Huwag kayong tatanggi sa grasya.
Ang tumatanggi sa grasya, baka madisgrasya. Tanggap lang ng tanggap. Total, ibinibigay naman. Bibigay ng AX, tanggap din. Bibigay ng tupad, tanggap din. At akalain mo ngayon, maghahalala, may akap-akap ba? Ang sarap naman. Alam nyo, isa sa mga nagustuhan ng mga Malilenyo, bukod sa magaling naman talaga si Isko Moreno, talagang priority niya yung tao. Marami siyang project na ginawa, di niya pinabayaan, in short, yung mga Malilenyo. Yung karisma niya sa Malilenyo, yun yung isa talagang nagustuhan ng mga Malilenyo. Isa sa mga nagustuhan, yung karisma ni Yorme. Yung mga simpleng salitang kanto niya na hindi nakapag-intimidate ng mga mahihirap. Kasi 'di ba? I mean, meron diyan, 'di ba? Meron mga diyan pa English pa, Taglish pa, 'di ba? Na nakaka-intimidate doon sa mga mabababa. Ito si Yorme parang halos hindi naman siguro ka-level, syempre ka-plastica naman yung parang ka-level. Siguro mga angat lang ng konti na pwede mong biruin na nagsasalita ng mga words na terminology na pangkanto. Kaya talaga makaka-relate yung mga Malilenyo. Hindi nila may isip na ang taas naman ni Yorme, hindi natin maabot. Ang hirap naman lumapit diyan, 'di ba? Si Yorme hindi, halos konti lang yung agwat. Huwag natin sabihin magpakatotoo na tayo. Huwag na natin sabihin naka-level kasi hindi naman di ba? Hindi naman. Siguro may angat na onte, pero in a way na abot kamay mo lang. Na pwede mong lapitan, pwede mong i-approach. Minsan nga naka-attend ako ng Christmas party ng mga vloggers kasama si Yorme Isko Moreno. Grabe. Lahat ata pinagbigyan niyang makapag-picture. Kaya nung pauwi na siya, ang dami nakasalubong sa kanya, nagsawa eh. Alam mo yun? Yung napagbigyan lahat na makapagpa-picture sa kanya, hanggang sa nagsawa. Ang tagal niya bago makalabas, pero lahat pinagbigyan niya. Lahat pinagbigyan niya. Hanggang sa makapag-picture, nakapag-selfie-selfie sila. Nagsawa eh, naubos. Hindi yan yung gaya ng artista na bigla lang nagmamadali, ganon. Hindi, grabe si Yorme. Pinagbigyan niya sa lahat na makapagpa-selfie sa kanya. Naubos. Hanggang sa naglalakad na lang siya ng derecho. Totoo, ganon. Ganon kaabot kamay. Hindi dahil sa sinusuportahan ko to. Oo, sinusuportahan ko to. Talagang pinopromote ko pa nga to eh, 'di ba? Ayoko kasi isipin niyo na kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi sinusuportahan mo. Talaga naman eh, 'di ba? Gaya ng kay BP Inday Sara. Ano ako diyan? Vocal ako diyan. Kasi hindi ko kailangan mamangka. Ano bang gusto niyo magplastikan tayo rito? 'Di ba? Siyempre ayoko 'yon. Ayoko 'yon, mga kayo. Nakalatag sa inyo ang sinusuportahan ko. O marahil magkaiba man tayo, hindi man kayo naniniwala doon sa ibang sinusuportahan ko. Pero syempre yung respeto naman. 'Di ba? Alam ko naman na matatalino yung mga viewers ko rito at alam ko may respeto 'yan. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin, mga kayo, na talagang ito yung karisma ni Yorme. Kita nyo naman kung gaano kadami yung tao. 'Di ba? Well, ganoon talaga. Syempre pagka umpisa na ng kampanya asahan na natin. Even Fernando Poe Jr. nga 'di ba? Hindi nakaligtas 'di ba? Talagang siniraan, hilalungkat yung buhay. Pero sana sana yung patas na laban, patas na pwede naman tayong hindi naman pwede naman wag negative campaign 'di ba? Pwede yung issue-based campaign. Yung ang pag-uusapan yung issue, 'di ba? Ang pag-uusapan yung plataforma, 'di ba? Ito si Yorme Isko Moreno, hindi na nagsasabi ng plataforma to sa totoo lang. Parang wala akong narinig na sinabi niya na ganito, ganyan, napapangako ko ganyan. Hindi, kasi proven na may resibo na Siguro dadagdagan na lang niya yon, papalawakin, o aalisin na lang yung iba, dadagdagan yung iba, imumultiply, pagagandahin lalo, o kung meron man, aalisin, di ba? Trial and error di ba? Kaya wala na tong dapat pang sabihin na pangako na plataforma. Kasi alam naman namin lahat ng mga lehitimong Maynila, alam namin kung ano yung nagawa ni Yorme Isko Moreno. Kaya yung sa babaeng nagmumura, alam ko naman na binabayaran kayo dyan sa pagkagaganyan nyo. Kasi ba't mumumurahin yung isang tao kung hindi ka bayad? Ano, trip mo lang? Di ba? Tapos si Sam naman, Manila is not for sale. Di ba? Yun ang fake news Yung title pa lang, Manila is not for sale. Bakit binibenta ba ang Maynila? Binenta ba ang Maynila? Hindi naman Di ba? Kaya talaga
nakakaano di ba? Habang palapit ng palapit yung eleksyon, palala sila ng palala. Palala sila ng palala, paulol sila ng paulol, parang ganun, di ba? Mga kayon, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin. Medyo mahaba-haba to. Sinama ko kasi dapat ito lang pag-uusapan natin. Sinama ko yung mga previous na yung kay Lasam saka doon sa babae na yun. Tandaan nyo mga kayon, ako, totoong tao ako. Totoong tao ako at kaya kong ikwento ang Maynila. Kung Maynila lang din, 1980 ako dyan. 44 na ako ngayon. Kaya kong kwento yan kahit nakapikit ako dyan. Umaandar pa yung trend dyan. Nandiyan na ako sa Divisoria. Buhay pa yung linya ng trend, release ng trend dyan sa Divisoria, sa Claro M. Recto. Yung tapat ng KP Tower, nandiyan na ako Kaya hindi nyo ako masusumbatan kung Maynila lang din. Kasi baluarte ko yan. Kaya kong ikwento yan. Dyan ako lumaki. At dyan na rin ako mamamatay. Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, lokal. At ang topic natin ngayon dahil nararapat naman na pag-usapan. Dahil itong mga to hindi tumitigil at palapit ng palapit, pa-dirty ng pa-dirty. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan. Joe Malone TV po. Huwag niyong kalimutan mag-like and share at mag-subscribe na rin. Thank you.